Ito, panoorin natin to. Ito, malupit ito eh. Grabe ho ito. Nasa Southeast Asia pa rin si expelled Congressman Arnolfo Teves Jr. Ayon kay Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya, protektado ngayon si Teves ng local warlord sa kanyang mga pinagtataguang bansa. Una nang sinabi ni Rimulya na umiikot lang ng Timor-Leste, Cambodia at Thailand ang dating mambabatas. Southeast Asia, supposedly under the protection of a few local warlords. Yun ang balita sa amin. Pero titingnan natin. Kasi ASEAN yan eh. Under the ASEAN, we can actually ask them more upfront about what's happening in their country, especially if it's somebody who is a known terrorist being harbored by anybody. Sa ngayon, isinasapinal pa umano ang sulat ng DOJ para sa United Nations upang ipaalam sa UN na may arrest warrant na si Teves sa Pilipinas. Naniniwala naman ang DOJ na hindi hadlang ang proteksyon ng warlord sa hangaring maaresto at maibalik ng bansa si Teves upang maiharap sa paglilitis. Paliwanag ni Rimulya, maaari nilang hilingin sa UN member states sa pamamagitan ng duty of rendition na arestuhin at i-deport pabalik ng bansa si Teves. We ourselves can follow up with our counterparts in the different countries about the arrest of people who are wanted for terror. Eto na nga eh, tama kayo eh. Sabi, paano pa tayo magtitiwala dito sa ating Secretary Rimulya na ito? Ngayon, this time, noong una, Timor-Leste. Nung hinamon siya ni... Ito isipin nyo, ganito lang kasimple. Sabi ni Rimulya, si Teves daw ay humingi ng asylum dito sa Timor-Leste. Hinamon ni Teves, sige maglabas kayo ng dokumento nang hingi ako ng asylum dito. Magpapabaril ako sa Luneta. Yan ang sinabi ni Teves. Pero pag hindi kayo nakapagpalabas ng dokumento na yan, mag-resign ka. Ano nangyari? Walang dokumentong nailabas si Rimulya na talagang humingi ng asylum si Teves dito sa Timor-Leste. Tapos, isipin nyo ito yung kulungan na puro kababalaghan na nangyayari, puro kaguluhan na nangyayari. Ano sabi niya? Na-fake news ako. Na-fake news siya ng sarili niyang tao. Take note, hindi ho ang nag-fake news sa kanya, media. Hindi ho ang nag-fake news sa kanya yung ibang tao. Ang nag-fake news sa kanya, tao niya mismo. Pangatlo, na-fake news din siya doon sa dokumento sa mga paglipat ng mga ilang preso. Na-fake news na naman siya doon. Tapos eto, sasabihin niya ngayon, si Teves hawak ng mga warlords, pinoprotektahan ng warlords. Sino nagsabi sa'yo? Tao mo rin. Yung tao mo rin na kung saan yung iba mong mga tao mahilig sa fake news. Hindi, baka mamaya, baka darating ang panahon, sasabihin nito ni Rimulya, ay si Teves ay alien. Ang totoo, kaya hindi namin mahuli si Teves kasi alien siya eh. Nandun siya sa ship sa sa universe. Ito nga eh, Mr. Secretary, how are we going to believe you kung lahat ng sinasabi mo, ikaw din na nagsasabing fake news ka? How can we believe you na si Teves pinoprotektahan ng warlords? Alam mo, maganda siguro, Secretary Rimulya, mag-resign ka na lang. Sa totoo lang, mag-resign ka na lang. Kasi wala na naniniwala sa iyo eh. Isama mo na si Katapang na puro fake news din. Di ba? Mag-resign ka na lang kasi kawawa naman ng taong bayan na wala na ng tiwala sa DOJ. Hindi ako bastos Hindi ko sinasabi ito dahil lang gusto ko lang asarin si Rimulya. Hindi. Nawala na ang tiwala ng taong bayan sa DOJ. Bakit to? Mismo sekretary magsasabing, na-fake news ako, sorry Wala nga sorry, na-fake news lang ako eh. Hindi, totoo. Isipin nyo na mabuti ito Paano magtitiwala ang taong bayan sa inyo kung kayo mismo nagsasabing na-fake news kayo? Naniwala kayo? Grabe. Sa laki ng budget ninyo bilang sekretary, hindi naman kayo siguro bobo. May intel naman siguro kayo.
Hindi nyo muna tinanong ng intel nyo na maayos kung totoo ba yung sinasabi ni Katapang. Wala, nagpaniwala lang kayo. Ganun ho kayo ka-gullible. Okay, tanungin ko kayo, sir. Anong proof ninyo na masasabi ninyong hindi kayo gullible this time sa nagsabi sa inyong pinoprotektahan ng warlord si Tevez? Eto na lang. Mr. Remulla. Meron ka pang pahuhuli namin yan sa Interpol si Tevez. Hindi nyo nga mapahuli si Bantag eh. Na nasa Pilipinas eh. Yun totoo. Stop talking. In other words, shut up. Just do your job. Masyado ka mapamidya eh. Sa totoo lang, masyado ka mamidya. Na ikaw na mismo naglalaglag sa sarili mo. Isipin mo ha, this guy is protected daw ng warlords. Yet, pahuhuli namin sa Interpol. Titimbrihan namin, may pa-UN pa siya, titimbrihan namin na UN. Ay, nautusan? Utusan ng UN. Para talaga mahuli na ito si Tevez. May pa ganyan-ganyan pa siya. Eh, yung si Bantag, di nyo mahuli. Nandyan lang sa tabi ninyo. Nasa Malate lang yan. Nanonood ng... biro lang ha. Hindi ko alam kung nasaan si Bantag ha. Ulitin ko, hindi ko po siya alam. Si Dada pong may alam. Joke lang. Actually, bago ako pumasok doon, ito para lang sa kaalaman nyo, nandun na si Bantag, nandun na si Coach Oli, nandun na si Dada. Huli akong pumasok kasi tumatai pa ako at that time. So hindi ko alam kung saan galing si Bantag. Eh, pagdating ko nga doon, uy, sorry. Sabi ko, pasensya na. Basta at least alam nyo na hindi ko alam kung nasan kayo, sir, ha? Galing ko, no? Para kung sakaling hanapin na, si Coach Oli at si Boss Dada. Eh, naka-record yun. Nahuli ako pumasok. Wais to, Brad! Wais to! Hindi, kasi baka sabihin nila, alam ko kung nasan si eh. So, huli na lang ako pumasok. Hindi, alam mo, ito lang ha. Joke lang po yun. Anyway, ito ang masasabi ko lang sa inyo ha. Sana naman po, Secretary Remulla, bago mo ibuka yung bibig mo at bago ka magpamidya-midya na naman ng warlord. Ano pa? Baka mamaya, sasabihin mo na pinoprotektahan na ng demonyo ito si Tevez. Kasi baka ganun eh. Medyo yung mga out of this world na eh. Ay, alam mo yan to si Tevez, kaya hindi na mahuli yan. May anghel yang kasama, yung anghel na demonyo. Tinatago yan ng mga anghel eh. Actually, alien nga ho talaga yan eh. Baka ganun na susunod mo sasabihin. Sirs, sabi nga ni Bantag, nasabi ba ni Bantag to na delete namin? Sino nakapanood nung interview ni Bantag? Hindi ko kasi nag-edit po niya si Coach Oli, hindi ako. Basta ako nandun lang ako, nagtanong, nag-ipal-ipal lang ako doon. Sabi kasi, may part doon na sinabi ni Bantag, sana hindi ka nagumaling. Ang hard ni Bantag, ano? Napanood niyo ba yon? Sino nakapanood nun? Sabi niya kay hindi ata sinama ni Coach Oli. Napanood nyo? Bandang last yun, sabi niya na, sana hindi ka na gumaling. Sabi ko, grabe naman to. Hindi alam mo, tatawa na lang kami dun eh. After nung pagka-record na yun, tawa kami ng tawa eh. Sana di siya gumaling sa bypass. Yun ba sinabi niya? Di ko alam. Anyway, abangan nyo, may part 1, 2, 3, di ba? May susunod pa. Nako. Sabi ko sa kanya, sir, baka naman pwede maghanap kayo ng malakas-lakas ng ilaw. Para kayong dyan eh, Japanese dyan eh. Naka-blur lang kayo eh. Dapat yung malakas-lakas naman ng ilaw. Eto na naman eh. Eto tuloy.